Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Nelly, tubong Chaong Quezon, pero dito na ako nakatira ngayon sa Biñan, Laguna. Sa panahon ngayon ay ilan na lamang ang naniniwala sa mga aswang, engkanto o kung ano-anong mga kababalaghan. Aminin na natin na hindi lahat na nandito sa page ay naniniwala sa bawat kwento. Ang ikakwento ko ay hango sa totoong karanasan ko. Maniwala man kayo o hindi ay bahala na kayo. Ang mahalaga na lamang sa akin ay may share ko ang aking kwento. At kung hindi kayo maniwala ay makapagbigay na lamang ito ng entertainment o aral sa inyo. Ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na may lahi kaming mangkukulam. Pero hindi namin ipinagkakalat dito sa lugar namin. Nananahimik na kasi ang pamilya namin sa kagustuhan ni Papa. Marami kaming kakayahan gamit ang kapangyarihan namin. Tulad na lamang ng mangulam, mambarang, gumawa ng gayuma at ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang kumausap ng patay. Bata pa lamang ako ay tinuruan na ako ng mga ritual tungkol sa mga yan, pero hanggat maaari ay ayaw kong gawin kasi pwede akong pumalpak at magkakaroon lamang kami ng problema. Siguro gagawin ko lang yon kapag no choice na ako at nasa bingit na ako ng kamatayan. Papadudot saksi ako sa panggagamot ni Lola Filomena. May bayad yon. Pagka gumaling na yung pasyente niya ay binibigyan siya nito ng gulay, prutas o di kaya naman ay manok o kambing. Minsan pera o alahas. Iba't ibang uri ng panggagamot ni Lola. May gamit na kandila sa kawa kung ang pasyente nito ay nakulam. Minsan naman ay kakausapin niya yung mga may sanib tapos ay sasaktan. Meron ding minsang pinapainom ng atay ng tuko o flying lizards kung ang pasyente nito ay may malubhang karamdaman. Ginawa niya ito sa akin noong 5 years old pa lamang ako. Hikain ako noon at kapag sinusumpong ako, talagang buwis buhay. Dahil dito ay naghanap siya ng tuko sa bahay at sa vicinity nito. Nang makakita siya ay tinitigan lamang niya ito ng 10 segundo at bumagsak na kagad ito sa lupa. Para bang na-paralyze. Tandang-tanda ko pa na pinakuluan muna niya ang nahuling tuko tapos ay hiniwa niya ang katawan nito at kinuha ang atay. Pinakain niya iyon sa akin, Papadudot. Pagkatapos noon ay pinainom pa niya sa akin yung pinaglagaan ng tuko. Ayon Papadudot, simula noon ay hindi na ako sinumpong pa ng hika. Samantala gumawa din si Lola Filomena ng panlaban sa kulam. Pero pangungulam, hindi. Katunayan, sa angka namin si Lola Filomena lang ang hindi nagpa-practice ng witchcraft dahil ayon sa kanya, takot siya sa karma. At saka siya lang ang bukod tangi sa angka namin ang sobrang relihiyosa. Madasalin si Lola at naipasa niya yon sa kaisa-isa niyang anak, ang papa ko. Sa kabilang banda, Papadudot, ay nagtataka ako kay Lola dahil marami siyang alagang sigbin. Tandang-tanda ko pa noon. Kada magpapakain ng sigbin tuwing alas 10 ng gabi ay nakatanaw ako sa bintana. Bubuksan niya yung malaking banga tapos ay maglalabasa na yung mga sigbin. Sa naaalala ko sa itsura nila ay mukhang askal ang mga ito na may galis. Kita nyo yung askal na papi na di pinakain, ang payat-payat?
Tapos hugis kambing ang tenga at mukha. Parang may polio yung mga paa. Hindi ko alam kung bakit wala itong mga balahibo basta gray at itim yung balat nila. Manit lang ang mga sigbin, uling at karne ng manok yung pinapakain sa kanila ni Lola. Pagkatapos nilang kumain ay paalisin na sila ni Lola sa hindi ko malamang kadahilanan. Ang sabi pa ni Lola ay babalik sila bago magliwanag, kaya siguro ang aga ni Lolang nagigising. Kinaumagahan ay may darating na magpapagamot kay Lola. Tapos sasabihin niya na kanina pa kitang hinihintay. Halos kaming magkakapatid ay alam ang gawain ng lola ko. Tinuruan niya din kami ng iba't ibang ritual para hindi paghinalaan, para makaiwas sa gulo. Mapaamo ang mga kalaban para hindi mapanis ang pagkain, ritual para hindi malunod, ritual para hindi mapansin na nandun ka sa isang lugar. Ritual para pag naghanda ka ng pagkain sa okasyon ay mabubusog ka agad ang mga bisita kahit hindi masyadong marami ang handa. Ritual para mabilis makalimot ang isang tao. Oo, Papa Dudut. Tunog nonsense pero nakakatulong sa amin yan dati. Samantala'y na-curious talaga ako noon sa pag-aalaga ng sigbin ni Lola. Ang alam ko kasi kapag may sigbin, ibig sabihin ay merong aswang na malapit. Ito kasi ang alaga ng mga aswang. At ang sigbin ang nagiging gabay nila sa paghahanap ng susunod na mabibiktima. Isang gabi pagkatapos ng magpakain ni Lola Filomena ng sigbin ay nagtanong ako sa kanya. Lola, bakit po kayo may alagang sigbin? Aswang po ba kayo? Tanong ko. Napangiti lang si Lola noon. Hindi ako aswang, Nelly. Ang mga sigbin na ito ay alaga ng kaibigan kong aswang na si Ramiro. Kasing edad ko lang siya at wala siyang naiwang tagapagmana ng pagiging aswang niya. Kaya nung namatay siya, sa akin niya hinabili ng mga sigbin dahil wala na itong mapupuntahan. Wala namang aswang dito sa lugar natin. Kaya ako na ang sumalo ng responsibilidad sa kanila. Kwento pa niya. Buti naman po't nakasundo ninyo ang mga sigbin ni Ramiro, ang sabi ko naman. Mabait kasi ako sa kanila kaya sinusunod nila ako, ang sabi pa ni Lola. Sa kabilang banda ay hindi pa natapos noon ang curiosity ko. Bakit niyo po pala pinapakawala ng mga sigbin tuwing gabi o sisa ko? Lumapit naman sa akin si Lola Filomena at pabulong na nagsalita. Huwag mong ipagsasabi ito sa iba, ha? Pero kaya ako pinapakawala ng mga sigbin tuwing gabi para magkalat ng sakit sa lugar natin. Siyempre kapag nagkakasakit sila, pupunta sila sa akin para magpagamot. At kapag napagaling ko sila ay nagbibigay sila ng pera, pagkain, mga tanim na gulay, buhay na hayop na pwede nating kainin. Dahil sa mga sigbin kaya nabubuhay tayo. Wika niya. At yun nga papadudot nagpatuloy si Lola sa pagiging manggagamot sa lugar namin hanggang sa namatay siya sa edad ng 103 years old. That time ay 17 years old na ako noon at syempre malungkot ako noon kasi si Lola Filomena ang kasama ko noong bata pa ako. Kaya sobra ko siyang na-miss noong nawala siya. Samantala pagkamatay ni Lola Filomena ay pinalaya ni Mama yung mga alagang sigbin ni Lola. Pagkatapos noon ay umalis kami ng Chaong, Quezon at lumipat sa Binyan, Laguna para mapalapit kami sa trabaho ng aking ama na isang senior manager ng isang factory. Doon na rin kami tumira kasama ang aking mga kapatid na noon ay nasa 20 plus years old na. Hindi nagtagal ay nabuntis si Ate Cristal sa kanyang unang anak. Isa siyang single mother. Yung boyfriend kasi niya na nakabuntis sa kanya ay bigla na lamang ng ghost. So yun nga, mag-isang hinarap ni Ate Cristal ang responsibilidad sa kanyang anak. After 9 months ay bumagyo noon at isang binyan sa Nadale. Isa yung lugar namin sa naperwisyo ng baha. So no choice kami ng family ko kundi ang maghanap ng pansamantalang malilipatan. Fortunately, yung kaibigan ng papa ko na pastor sa isang church ay inoffer ang kanilang house sa likod para pansamantalang matirhan habang hindi pa
humuhupa ang baha sa lugar namin. Papa Dudut, describe ko muna yung house nila Pastor. 2-story house na medyo may kalumaan na at sa likod naman ay may gibang bahay. May mga puno ng mangga at may CR na nakabukod malayo sa bahay at sa pinakalikod ay puro nagtataas ang damo at talahiba na. Mabalik tayo sa kwento. So yun nga, si Pastor at ang kanyang pamilya ay may lahing Bisaya. Mababait naman sila. Yun nga lang ay marami silang kakaibang paniniwala galing sa province na kanilang pinanggalingan. My sister was pregnant that time. Kwento niya sa akin tuwing gabi raw ay may naririnig siyang naglalakad sa bubong at parang may kumakaluskos na parang kumakalmot na matulis na bagay. Matagal nang usap-usapan sa lugar namin na may aswang daw sa lugar na yon. Marami na rin kasing dayo na galing sa iba't ibang province dito sa bayan namin. Samantala sa mismong bahay nila Pastor, nanganak yung sister ko. Sa tulong ng isang komadrona at nung asawa niyang pastor dahil hindi na siya nadala sa ospital. Si daddy naman nung time na yon ay may sakit na rin. One night ay bigla na lang siyang inatake sa puso kaya sinugod siya nila mami at nung brother ko sa ospital. So syempre kami lang nung sister kong bagong panganak ang naiwan. Hindi ako natulog nung time na yon para bantayan sila ni baby. Naglagay kami ng itak sa ilalim ng higaan for protection. Yun kasi ang turo sa amin ng mga matatanda. Takot daw kasi sa matatalim na bagay ang mga aswang. Samantala 11 PM na noon at hindi pa rin kami natutulog ng sister ko. Nagulat na lamang kami nang biglang may tumadyak ng sobrang lakas sa backdoor ng bahay ng tinutulugan namin. Sobrang lakas ng lagapak dahil gawa lang sa yerong planchado ang pintuan. Papadudot na patakbo ko sa may bintana para tingnan pero nagtaka ko kasi wala naman akong nakikitang tao sa labas ng pintuan. Hindi kami nagsalita kasi may paniniwala kasi sa amin na once na kinausap mo yung nasa labas ng pinto na hindi naman tao ay parang pinapapasok mo na rin siya sa loob ng bahay. Kahit sobrang takot na ako ng time na yon ay pinilit ko pa rin maging matapang para kay baby. Sumilip ulit ako sa kabilang bintana sa may tagiliran ng bahay malapit sa higaan ni baby. Sobrang dilim noon sa labas at ang nakapagtataka ay wala akong maaninag maski isang ilaw lang galing sa kapitbahay. As in totally black out talaga. Kabadong kabado na ako dahil may naririnig akong humihinga. As if parang hininga ng halimaw na malapit sa mismong bintana pero wala naman akong maaninag. Sa sobrang takot ko ay napamura akong bigla na usually hindi ko naman ginagawa. Minura ko siya. Umalis ka dito, huwag kami ang biktimahin mo. Galit na sigaw ko sa nilalang na nasa labas. Lumipas ang buong magdamag at wala na rin kaming naramdamang kakaiba. Mag-uumaga na makauwi silang mami sa bahay. Tinanong ko yung kapitbahay namin kung pinatay ba nila yung ilaw sa labas ng bahay nila kagabi at ang sabi hindi naman daw sila nagpapatay ng ilaw. Lagi naman daw sinisindihan yon lalo na pagpadilim na. Kaya pala isipan pa rin sa akin kung bakit sumilip ako sa bintana kagabi, totally black ang nakita ko sa labas ng bahay. Then naalala ko na lamang yung kwento dati ni Lola sa akin ng mga aswang daw ay may tagabulag. May kapangyarihan daw sila para din langin ang mga taong biktima nila para hindi sila makita. Lalo kami naging maingat pagkatapos noon, Papa Dudut. Inayos ng kapatid kong lalaki yung mga pinto at bintana sa bahay namin para masiguradong walang makakapasok na hayop o aswang sa bahay. Naglagay na rin kami ng isang mangkok ng asin sa bawat bintana at nagsabit ng mga bawang sa labas ng pinto namin para lalong hindi kami lapitan ng mga aswang. Sa kabilang banda ay lumabas na ng ospital si Papa kahit na hindi pa magaling, na paralyzed kasi ang kalahati ng kanyang katawan. Pagbalik sa bahay ay pinagpahinga kaagad namin si Papa sa banig na inilatag ko sa kanya. At dahil sa tumigil ako sa pag-aaral ko noon ay ako ang naatasang maging tagapag-alaga ni Papa at ng baby habang nasa work si Ate Cristal.
Papa Dudut, akala namin with all the protection na sinabit at nilagay namin sa paligid ng bahay ay hindi na kami lalapitan pa ng aswang na tinaguriang kong blood creature o halimaw na uhaw sa dugo. Pero nagkamali ako na naging kampante na ako. Natatandaan ko na ipinapwesto ko ang banig ni Papa sa sulok ng kwarto. Agad kong napansin na may butas pala ang pader, pero maliit lang. Kaya ang ginawa ko noon ay tinakpan ko na lamang iyon ng karton. Kinagabihan tulog na ang lahat noon nang bigla akong magising. Naramdaman ko na umuusod ng kusa yung banig na hinihigaan ni Papa papunta sa sulok ng bahay namin. Siyempre hinila ko papalapit sa akin. Pero Papa Dudut, muling gumalaw ng kusa ang banig ni Papa. Paulit-ulit na lumalayo yung banig at paulit-ulit ko ding hinihila ito pabalik sa akin. Sa inis ay naisipan kong tutukan ng ilaw na nagmumula sa flashlight ang pwesto ni Papa. Nagawi yun sa sulok kung saan ay naroon ng butas. Kinilabutan ako nang makita kong nabutas yung karton na tinapal ko. At sa labas ng butas na yon ay nakita ko ang isang matang pula na nakasilip. Siyempre natakot na ako at lalo kong inilipat ang banig ni Papa sa akin at kinuha ko ang itak sa ilalim ng aming kama. Hayop kang aswang ka? Sige, manggulo ka pa. Papatayin ka namin dito, sigaw ko. Hanggang sa bigla na lamang ako nakarinig ng patakbo mula sa labas. Umaga na nang nagising sina Mama at mga kapatid ko. At doon ay ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Siyempre natakot noon sina Ate Cristal at iba ko pang mga kapatid. Nag-alala naman ako kay Papa at sa pamangkin ko na sanggol pa lamang. Kaya kinumbinsi ko na si Mama na umalis na kami noon sa bahay ni Pastor. May suspetsya na rin ako na baka aswang ang pamilya nila dahil simula nung tumira kami doon ay palagi na kaming dinadalaw ng mga halimaw na uhaw sa dugo. Buti na lamang at nakumbinsi ko si Mama. Dali-dali kami nag-impake at noong hapon ay umalis na kami ng bahay ni Pastor at bumalik na kami sa dati naming bahay. Papa Dudut, pagbalik namin sa bahay namin ay naging maayos na ulit ang lahat. Although very challenging dahil sa sakit noon ni Papa. Pero at least wala na kaming naramdaman na aswang noon. Naging kampante na rin si Ate Cristal dahil wala ng threat ng aswang sa kanyang baby. Samantala makalipas ang 3 months ay namatay na si Papa. Siyempre masakit pero sinikap naming mag-move on. Nagtulungan kami para makasurvive kami. Nagtrabaho ako at si Ate Cristal at Kuya Tonton habang si Mama naman ang naiwan sa bahay para mag-alaga ng pamangkin kong si Zoe. At sa mga nakababata kong kapatid na nasa 10 to 14 years old na rin. Lumipas nga ang 2 pang taon at tuluyan na rin kaming nakabangon. Bumalik ako noon sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Umaayon naman sa mga plano namin ang tadhana. Sa kabilang banda ay nagpasya kaming bumalik ng Chaong, Quezon dahil naimbitahan kami noon sa kasal ng tiyuhing kong si Tito Marcel. Nakapangasawa siya ng isang misteryosang babae, si Tita Lorna. Nagtataka lang ako, hindi naman pinasama ni Mama si Ate Cristal at ang anak niya. Delikado daw. Hindi lang kumibo noon si ate ko, pero sa obserbasyon ko ay mukhang may sinabi si Mama sa kanya na hindi ko alam. Dumating kami sa Chao nang mag-aalas 12 na ng madaling araw. Umalis kasi kami sa bahay at bumiyahe ng alas 6 ng gabi pero dahil sa traffic at dahil sa nasiraan pa yung kotseng minamaneho ni Kuya Tonton ay tumagal ng 6 hours ang biyahe namin. Anyway, yung lugar na yon ay puro kamag-anak namin ang mga nakatira. Halos kilala na nga yung angka namin sa ibang lugar. So nasa sasakyan kami noong may nakita kami na figure. Nagulat ako kasi si Tita Lorna gising at nakatayo doon sa may halamanan. May kasama pa siyang babae. Nakakatakot sobra. Nagbiro pa nga si Mama, tingnan mo anong oras na, gising pa siya tapos may kasama pa. Tapos ay tumawa pa ng mahina. Medyo natakot ako kahit na hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong katakutan sa magiging asawa ng tiyuhin ko. Parang ang weird kasi ni Tita Lorna. Tapos eto pang pinsan kong si Joanna.
Seryosong kinausap ako tungkol sa magiging tiyahin namin. Aswang yan si Lorna, sabi pa nito. Siyempre nagulat ako. Paano mo naman nasabing aswang? Tanong ko. Nung nagkausap kami, tumitig ako sa mata niya. Nakita ko ang reflection ko upside down imbis na normal na nakatayo. Tapos eto, may bote ng lana. Kapag kumukulo ang langi sa loob ng bote ng lana ko, ibig sabihin ay merong aswang sa malapit. Gusto mong subukan? Tanong pa sa akin ni Joanna. Pagkatapos ay binigay niya sa akin ang bote ng lana at huwag ko raw itong ipakita sa soon to be tita ko. Siyempre umuulang ako at sinamahan ako ni Joanna na ipakilala kay Tita Lorna. Tita Lorna, si Nelly po pala, anak ni Tita Norma, wika ni Joanna sa kausap. Tumingin sa akin si Tita Lorna at ngumiti. Kinilabutan ako kasi nakita kong baliktad nga ang reflection ko sa mga mata niya. Tapos noong maling at syempre, pasimpleng tiningnan ko yung hawa kong lana at nagulat ako nang kumukulo nga ang loob nito. Dahil dito'y mabilis na akong nagpaalam kina Joanna at Tita Lorna. Sumunod sa akin ang pinsang ko at doon ay takot na takot kong sinabi na totoo yung sinasabi niya. Paranoid na ako noon, Papa Dudut, natulog na ang lahat. Maliban lamang sa akin, si Nanay at si Joanna. Nagkape pa kami at nagkwentuhan. Mamayang kaunti ay natanaw ko sa bintana si Tita Lorna na nasa labas ulit, mag-isa, kaya sinabi ko yon kina Mama at Joanna. Pero sinabihan ako ng pinsang ko na huwag magsalita about doon kasi baka marinig daw ako. Hanggang sa nagkwentuhan sina Nanay at Joanna about sa aswang na nahuli ilang buwan bago ang kasal. Hindi ko na yon pinansin at nagtungo na lamang ako sa sala para makinig noon ng MP3 player. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Anyway, unang gabi ayos naman ang lahat. Maririnig mo yung ungol ng kalabaw na kinatay malapit sa amin. May katayan kasi doon. At yun yung nagsilbing alarm clock ko. Namit ko yung ibang relatives ko. Yung mga bahay, isang hilera, puro kamag-anak ko lamang. Nalaman kong may 3 pinsan ako na buntis. Nakita ko na kaagad na kinausap ni Joanna ang 3 pinsang ko na buntis. At kitang-kita ko noon ang ekspresyon nila. Ang pagkagulat sa ikinikwento ni Joanna. At alam mo, Papa Dudut, ilang araw bago ang kasal ni Tito at Lorna, ay nagsimula na kaming atakihin ng aswang since buntis ang 3 pinsan ko. One time may kailangan kunin yung isa kong pinsang buntis doon sa kitchen. At nagulat kami kasi tumakbo siya papunta sa sala. May narinig daw siyang tik-tik doon sa labas. So tumakbo yung kapatid niyang lalaki tapos sinarado yung pinto ng kitchen. Pinagalitan pa nga siya. Papa Dudut, pinoprotektahan talaga silang 3 doon. Maraming itak na nakahanda sa dining area. May langis pa nga na ipinapahid sa tiyan niya tuwing gabi at ang sama ng amoy noon. Katabi ko kasi siyang matulog. Gawa daw yon sa bawang at kung ano-ano. Lahat kami sa salay natutulog. Naglalatag na lamang kami ng higaan. At nasa gitna yung mga buntis para proteksyonan. Nalaman ko din na yung 2 malaking aso na alaga ng isang tita ko ay nagsisilbing bantay. Tuwing gabi doon sila natutulog sa gitna ng daan. As in sa gitna talaga. Minsan ay magigising na lamang kami at tahol ng tahol yung 2 aso at paikot-ikot sa bahay na parang may hinahabol. Di na daw bago sa kanila ang ganon. At pagkatapos noon ay hindi na ako makatulog. Pakiramdam ko ay anytime ay may kukuha sa akin since puro salamin lang ang bintana nila at madaling sirain. Pero yung last na atake sa amin, for the first time, nakarinig ako ng sound ng tik-tik. Gabi na kasi noon at nakatambay kami noong pinsang kong buntis sa kwarto. May bintana sila doon at open. Nagulat ako nang may narinig akong tik-tik sound. Hindi ko alam kung paano ma-explain, basta mabilis na tik-tik. Tapos hihinto. Then magtitik-tik ulit. Basta ganun yung narinig ko. Yung pinsang ko ay hinila agad ako palabas ng kwarto. Natatakot siya na natatawa sa akin kasi yung itsura ko daw
At ako'y hindi makapaniwala at parang gusto kong sabihin na seryoso. Muntik na tayong mapahamak pero parang ayos lang sa kanya. Lumabas kami sa veranda para ikwento kina mama at tita Nancy, tapos ay ngumiti pa si mama na ang tanong niya lang sa akin ay, "O ano, narinig mo? Di mo lang tinanong kung ayos ba ako?" Tapos ay parang naaliw pa sila kasi first time ko daw maka-encounter ng ganon. Dahil doon ay diretsang tinanong ko na sina mama, "Alam ba ni Tito na aswang si Lorna?" Diretsang tanong ko. "Oo, ang totoo niyan, siya mismo nagsabi sa akin kaya hindi ko na pinasama noon si Cristal at ang apo ko. Nung una tumutol ako pero nagsabi sa akin ng tito mo na mahal daw niya talaga si Lorna." Kwento pa ni mama. Kaso aswang pa rin si Lorna, naibulalas ko. "Hindi si Lorna ang narinig ninyo, baka mga kamag-anak niya yon," sabi naman ni tita Nancy. "Pero may 3 buntis tayong kasama. Hindi ba delikado yon para sa kanila na may aswang dito sa paligid?" Naiinis kong tanong. May naon namang sumagot si tita Nancy. "Nelly, huwag ka mag-alala at nangako naman ang angkan ni Lorna na hindi nila tayo atakihin. Lalo na yung mga buntis sa atin." Aniya. Pero hindi ako kumbinsido doon kaya kinabukasan ay kinumbinsi ko yung 3 pinsan ko na umalis na muna at wag nang dumalo sa kasal ni na tita Lorna at tito. Alam na rin nila ang tungkol sa aswang na angkan ng fiancé ng tiyuhin namin kaya nagpasya na kaming 4 na umalis na lamang. Hindi na kami nagpaalam kina Tito at Lorna. Bumalik ako ng Binyan habang ang 3 kong pinsan ay bumalik na sa kanilang lugar. At yun nga, nabalitaan ko na lamang na masayang naidaos ang kasal, pero hindi sa simbahan kundi sa outdoor lang. Tapos ang nagkasal noon sa kanila ay ang kilala nilang barangay captain na abogado. So far ay wala naman akong nabalitang problema, although hindi raw magkakaanak sina Tito at Tito Lorna. Ganoon pa man, masaya pa rin naman daw sila. Sa ngayon, Papa Dudut, ay dito pa rin ako nakatira sa Binyan, Laguna. Kasama si mama at yung mga younger siblings ko. Nag-aaral pa rin ako since working student ako ay putol-putol ang pag-aaral ko. Sina Ate Crystal naman at sina Kuya Tonton ay may sarili na ring pamilya at dito na sila nakatira sa Binyan at Carmona respectively. Papa Dudut, ito lamang ang may babahagi ko sa inyo. Sa maniwala o hindi ang mga nakikinig ngayon, totoo ang mga aswang o mga tinatawag na blood creatures. Although wala naman ako naging problema sa pagiging blood creatures nila. Muli, thank you and God bless, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Nelly. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.